Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do, and whether you believe it or not, I did it for my country. Barilin mo sa ulo, patayin mo, yun ang utos ko. Papagkamatayan ko yan. Meron po kaming 312 pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, Ginoong Tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses,
and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Ano? Gawain natin. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president. In the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon bago akong kasal, nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy,
mamamatay ka, barilin mo sa ulo, patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. But now I think it's better to hear victim families, and then we'll open the floor for questioning and discussion. So, among the victim families present today is Randy De Los Santos. Randy, yes. Please give us your testimony. Senator Pimentel. Senator Yes. Pimentel. Yes. I just want to make a manifestation, if you will allow me. Go ahead. Sorry, Mrs. De Los Santos. Yes, go ahead. Senator Villar. I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. He came to inaugurate the drug rehab center. My only disappointment is that the complaint of the people that it is hard to enter, to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar. Mr. De Los Santos. Okay.
Try to keep it concise and direct to the point po, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo, sa lahat po ng miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napaslang na 17 taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang police operation, Ginoong Tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian De Los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intention ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, Ginoong Tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian De Los Santos bilang tagapagbenta nito. Ginoong Tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa illegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginoong Tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho, Ginoong Tagapangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon, na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga-benta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ay tiyuhin eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, Ginoong Tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero naririto po ako ngayon bilang kinatawan po ng program Paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, Ginoong Tagapangulo, meron po kaming 312 pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, Ginoong Tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, Ginoong Tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan, Ginoong Tagapangulo, sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung 5 taon na pag-i-expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan,
ito pa yung ine-exhume namin. Dinadala ho namin kay Dr. Fortun. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, Ginoong Tagapangulo, Your Honors, ay yung matapos po yung 5 taon na renta po ni Kian De Los Santos, in-exhume ho namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala ho namin, okay na eh, naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po, at ito po yung on record, maaari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginoong Tagapangulo, ako po bilang kinatawan ng aming pamilya, ng aking kapatid, nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na komiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, 3 po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginoong Tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. Tila maila pa rin po yata sa amin ng hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito. Ginoong Tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, Ginoong Tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila nanlaban, Ginoong Tagapangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, yung pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na Jehovah's Witnesses noon. 1 minute, sir. Yes, Go ahead. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, buti nga, namatay yung tao ngayon, napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto, na halos 2 linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, Ginoong Tagapangulo, sa karakter ni Kian De Los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya, Ginoong Tagapangulo, nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan, ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mangibang bayan, OFW po, para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you, Maraming salamat po. Mr. Randy De Los Santos. Pero pwede po kayo mag-execute ng affidavit kung lahat ng gusto nyo ikwento, pwede nyo pa ilagay doon. Can we now listen to the next victim family? Next question, Mr. Chair. Sabay-sabay na natin lahat. Pakinggan Baka naman. makalimutan mo maya. Habang presko pa sa utak natin. Okay. Short question lang. Can I suspend for a minute? De La Rosa is recognized. Yes, Mr. Chair. First of all, I would like to express my condolences to Mr. Randy De Los Santos. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata binaril. So kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero meron akong nasabi, if I can fully remember. Sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yun, Sir, dahil yung meron kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanyang droga. Tapos, ang sabi nung poser na nahuli namin, Sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply
dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang, si Kian wala namang alam doon sa druga kung druga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung druga galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Wala, hindi na masagot. Hindi na masagot. Pero actually, sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And ako'y nagtataka, bakit, did I mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis, na Caloocan, na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kakagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle, I don't think, I'm not sure. Please refresh me, my memory, kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy De Los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Dahil that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Although ayaw mo akong i-interpolate yung ating witness, but anyway, if that is the ground rules of this committee, I submit, Mr. Chair. Thank you. We will interpolate all of them together, Mr. President. Suspend Padilla for reminding this representation that his name was also mentioned. So, if he wants to react, go ahead. Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong patunayan, unang-una, na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang na-involve sa politika. Opo. Pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo. Dahil ang kapatid ko po, once upon a time, napatay din po. At siya din po ay binansagan na Carnap King. So naiintindihan ko po, nararamdaman ko po ang sakit. Dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid at sinabing siya ay Carnap King. Siya po ay ganun din, summary execution din po. Kaya naiintindihan ko po kayo at nakikiisa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Padilla. Can we, makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige po, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa lahat. You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015. Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po.
Ha? Hindi pa. Ma-identify mo kung sino yung kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Chair. Sino pa? Bukod doon sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Opo, yung pinatay po Okay. nila. So sino pa yung mga kilala mo mga police na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo po, sir, eventually? madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales, okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman. this is also to clarify. Siya muna, sige. I'm sorry, Mr. Chairman. This is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige, ma'am. Fill in the blanks natin, ma'am. Ang tanong ni Santo Villanueva, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, para lang pang-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung pulis na yun, nasasabi, anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin. Yes. Allen Cadag po. Allen Cadas. Cadag. Cadag. Mr. Chair, can we invite that certain Allen Cadag? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung pulis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya ninja cops. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Solo, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shell Jokno, I think parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Jok? Ang alam ko po, Your Honor, ay may abogado po siya. May abogado siya? Abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po.
So, yes, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawan kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye nandun din po. Mr. Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga pulis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Hindi, mga retired na po to. Sino ang ating COMSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod na Yes, hearing, yes. Chair. We will... Opo, pwedeng ma-identify. We will ask the PNP HQ to have also a representative here. But yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang duruging niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po.